ano si Zip ano debate ano ang tunay na salita ng Diyos, ang Bible o ang Quran. Pili ka ng kalaban sa amin dalawa ni Nash. Na para may Ayan. mapanood. Ako na lang. Ako, Ano lang, para masaya. talagang matapang eh. Naghamon eh. Kaya ba malaki? Uncle Boy, baba mo na Tingin po na ako, yan. Uncle Boy. Para ano, may masampulan. Sige, sabay kami dalawa. Akit ka dito, Ah, dali. Sige, sabay kami. Akit ka, dali na. para lumundag siya sa ano sa bus habang umaandar. Bira. Parang, alam mo yun, parang merong isang penguin na nakipaglaban sa dalawang leon. Oo nga eh. Parang inilaban mo si Barney kay Godzilla. Ang bira. Ang masakit, penguin versus lion. Alam mo yung galaw ng penguin? Pag naglalakad, ang cute eh. Ang ganun lang eh. Yeah? Hindi, umakyat na. Ay naman umakyat. Ano ba yan? Naghamon. Hindi pala lalaban. Nakakahiya lang. Ayan yung sinasabing umaambalang ng suntok eh. Yeah? Amba ng suntok sa eh. tatakbo eh. Ang action star eh. Pag lalabas, pag ano, wala na. Tatakbo eh. Medyante pala. Sa pelikula lang dito. Akyat na. James Work. Akyat kayo. Nasaan na? Wala naman eh. Kumagat. Busy. Hayaan mo na yan. Papansin lang yan. Sayang lang oras natin yan. Wasting time lang yan. Yan o. So, meron tayo. Mamaya, akit na tayo sa 100 ulit, no? So, invite lang natin yung mga kaibigan natin. So, sa mga nandito po, sa mga gusto mag-join, akit lang po kayo. Welcome. At supportan nyo kami, tulungan nyo kami, no? Para Can I pakita ask a question? Ay, sige po. Sige, go ahead. Make your Valentine's Day. Yan. Diba, we can give charity through prayers sa mga souls na nasa purgatory. Ayan. Can we ask for enlightenment for that na lang, Chris? Sige, Uncle Boy. Ganyan sa ano? Sa unang ikalawang Makabeyo 12:42 hanggang 45 yung panalangin sa mga namatay para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at pag-aalay sa Diyos. Kasi pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. So ibig sabihin, yung mga kaluluwa kahit patay na, pag pinalangin natin sila para sa kanilang mga kasalanan, may chance ang mapatawad kasi salita ng Diyos yun eh. Natin pwede tutulan yun, letra for letra yun. So, ganun din ginagawa natin, no. Ayun. Kasi nasa purgatory sila eh. So hindi kagaya ng nasa impyerno, hindi natin wala nang chance na makaalis sila doon. Pero ang batayan lang natin depende sa nakita natin sa na-observe natin sa kanila. Kung sila ba'y nagkakasala sa kasalanang hindi ikamamatay, nandiyan yan sa yun. First John 5:12-13. Teka, kunin yung Bible ko dito. Pero yung may mga invincible ignorance, pinapanalangin talaga. Kasi, ibig sabihin, hindi nila alam yung kanilang ginagawa, kaya sila nagkakasala. Kahit yung mga Protestant, Roma 10:1-2. Ayun yun pwedeng i-copy sa mga Protestante. Mabasa bang salitang purgatorio? Opo, mabasa po yung salitang purgatorio. Hindi nyo kasi alam yung ibig sabihin ng salitang purgatorio, kaya akala nyo hindi mabasa. Nagsasalita kayo ng isang bagay na hindi nyo alam, no? Yung salitang purgatorio, nandiyan niya sa salitang pagdadalisay. Sa Tagalog, ibig sabihin purga. Purging our sins, andyan yan sa Hebrews 1:3. Sa Latin Vulgate, purgationem peccatorum faciem, ibig sabihin pagdadalisay ng mga kasalanan.
So yung purgationem kasi nga verb form yan kaya nag-iiba ng pronunciation depende sa tense. Pero nandyan po ang purgatorium, dyan po siya derived. Salitang pagdadalisay, purgatorium. So, yun po yun hango. Ngayon, saan yan mabasa? Na yan ay lugar at estado na pagdadalan sa'yo ng Diyos para ikaw ay dalisayin o linisin. Andiyan niya sa Zacarias 13:9. Ito. Zacarias 13:9, akala na nga yun si Pilipinas to. At ang ikatlong bahagi ay dadalhin sa apoy. So, ibig sabihin, lugar kasi dadalhin. Tapos bahagi, ikatlong bahagi, third state or third place or third revelation. Kasi ang unang dyan, heaven, hell, tas third purgatory. At sila'y dadalisayin, ayun yung state, dadalisayin, estado. Pag sinabing dadalisayin, lilinisin. Kaso nga lang, ang paraan ng paglinis ay nagaya ng pagdadalisay sa pilak. Paano dinadalisay ang pilak? Yun nga yung bahagi sa apoy. Nakasulat na rin dito. So, ibig sabihin, isang lugar, dadalhin, ang third state, ikatlong bahagi, sa apoy. Letra por letra. At sila'y dadalisayin na gaya ng pagdadalisay sa pilak at gaya ng pagsubok sa ginto. So, lilinisin sila doon hanggang sa maging puro silang ginto o purong pilak at sila tatawag sa aking pangalan, sabihin, with friendship with the Lord, no? At namatay sila sa bibiyaya ng Diyos, at sila aking diringgin, aking sasabihin sila'y bayan ko, at kanila ang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Yun niya, friendship with the Lord. Hindi naman niya sa CCC. Ngayon, parallel, Roma, tinuro ulit yan dito, unang Korinto 3:15, sabi dito, letra por letra, simulan natin sa 13, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. So yung araw nagre-represent sa God, no? At, Uncle Boy, bro, debate daw. Debate. sino? Si Ito si Bebo. Bibo. Sige bro, debate tayo bro, maginong debate tayo. Anong topic? Okay, anong topic nyo, Bebo? Brother Bebo? Mag-unmute ka, bro. Kamagala, magiging mahinahon ako. Bebo, mag-unmute ka. Kung nag-aamon ka ng debate, bro. Oo, mahirap may pagdebate ng hindi sa salita, bro. Tara, para may... Natutunayan ko po na wala sa Biblia ang purgatorio. Sinong affirmative? Ikaw ang Ako na mag-affirmative kasi para affirmation para hindi mo ang negative yung dating. Patutunayan ko na kinasihan ng Diyos ang aral ng purgatorio batay sa Biblia. Okay ba sa'yo? No? Ikaw na muna gusto mo. Sa akin, kung saan ka talaga masaya doon ako. Ikaw mabauna? O ako na? Ako na mauna. Ikaw na mauna. O sige, Brother Nash, basahin mo na ng rules. Para here, guys. Tapos, yun, patutunayan niya na wala sa Biblia ang purgatorio. Simple lang. Ganun lang kasimple. So, I think friendly discussion to kasi kilala ko to si Bebong, no? Puro argue. At saka logical si Bebong, ha. Ayun ang gusto ko, logical kalaban. Kasi pag illogical, ang hirap paliwanagan, eh. Sige, bro. Brother Nash. Babasa na ako. Basa na, bro. So, ethos votum rules and regulations. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2, kung categorical o ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas sa 20 seconds. At ang moderator ang magbabantay ng 20 seconds time na yan. Number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, wala nang paliwanagan. Number 4, kung anong tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, ikinakailangan lang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative at negative side. At sa rebuttal stance sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag basta pasok sa tema. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang pinaglalapatan.
Number 7, out of topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objections during conclusion. Number 11, respect the admin and moderator's decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Time check natin, no? 10, 10, 10, 10, 10, 5. So, ibig sabihin ng 10, 10, 5, 10 minutes presentation, 10 minutes cross-examination, both parties yan, 10 minutes rebuttal, both parties, and 10 minutes cross-examinations. So, then 5 minutes conclusion, kaya 10, 10, 5. Okay? So, yan. So, ready na ba kayo lahat? Ready na ako, bro. Si bro affirmative. Ready na po, ready na. Okay, kung ready ka na, bro. Okay, your time will start now. Pakilakihan ako, Uncle Boy. Okay, isa po sa mga laganap na aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana hanggang ngayon ay ang kanilang paniniwala raw ho tungkol di umano sa nag-exist na mga kaluluwa ng mga namatay na hindi pa lubos na nakapagbabayad sa sabihin na natin na nagawang kasalanan nung sila'y nabubuhay pa. Kasalanang hindi may tuturing daw ho na matindi o napakabigat, no? Sapagkat ayon din sa kanila, hindi raw sila maaring itahan sa langit o sa impyerno, kaya nag-imbento sila ngayon ng lugar kung saan itong mga kaluluwa na napupunta. Ito ang isa sa kanilang katangi-tanging aral na napapansin ko din na kung titingnan ninyo, ang Katoliko ay kanilang aral ito na wala naman talagang mababasa sa Biblia. Subalit kung papansinin ninyo, ano po ba ang pagtuturo ng otoridad Katoliko ukol sa tinatawag nilang purgatorio? Kung meron po kayong aklat na tinatawag na The Question Box Answers by Reverend Father Bertrand Conway sa pahina 562, ay ganito po ang pagkakasabi roon. Where in the Bible is the word purgatory found? Sagot niya, the word purgatory is not found in the Bible. Sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino ay ganito ang pagkakasabi. Saan sa Biblia matatagpuan ang salitang purgatorio? Ang salitang purgatorio ay hindi matatagpuan sa Biblia. So ayon mismo sa pag-amin ng isang paring Katoliko, ang salitang purgatorio daw ho, anya, ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ito po ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kaming mga Iglesia ni Cristo ay hindi po naniniwala. Pakinig po kayo, 50 viewers, no? Kami pong mga Iglesia ni Cristo ay hindi naniniwala sa purgatorio sapagkat wala nga naman ito sa Biblia. Ngunit alang-alang po sa mga hindi pamilyar dito sa tinatawag nilang purgatorio, alamin po natin kung ano ba ang paliwanag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ukol ho sa tinatawag nilang purgatorio at sino-sino ba ayon sa kanila ang makakarating dito. Kung meron po kayong aklat na tinatawag na siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sinulat ni Enrique de Mons, SVD po ito, no? Ganito po ang pagkakasabi. Isinulat po ito ni Reverend Father Enrique de Mons sa pahina 71 hanggang 73 ay ganito po ang pagkakasabi. Hayaan niyo pong aking basahin. Ang purgatorio ay isang puok na sanganan na kinalalagyan ng mga kaluluwa ng nangamatay sa mahal na grasya ng Diyos. Datapwat hindi pa nakapagbabayad dito sa lupa ng buong pagbabayad sa tapat na katarungan ng Diyos dahil sa mga kasalanang munti o dahil sa parusang may hanggan, hindi pa ipinatatawad. Ang dinadalita ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio
ay ang hindi pagkakita sa Diyos at maraming sari-saring hirap at sakit. Wala silang magagawa sa sarili nila upang makaalis sa kanilang kapahamakan. Ngunit, makinig po kayo, ang sabi dito sa kanila aklat, binabasa ko lang po, ngunit tayong nabubuhay pa dito sa lupa, ang makatutulong, no, sa kanila sa paraan ng mga pananalangin, ng mga indolehensyang ipinatutungkol sa kanila ng mga paglilimos at ng ibang gawang kabanalan, lalong-lalo na sa paraan ng sakripisyo ng Santa Misa na kanilang itinatawag na ayon dito sa kanila. Ang mga kaluluwa ay magluluwat sa purgatorio hanggang sa masangag at maging malinis. Pansinin po ninyo mga giliw, 66 viewers. Ayon po sa paliwanag ng isa rin paring Katoliko, ang purgatorio anya ay isang puok sangagan. Pansinin ninyo, sangagan na kinalalagyan ng mga kaluluwa ng mga nangamatay sa mahal na grasya ng Diyos ayon sa kanila, at ang mga mapupunta raw po doon, ayon din sa aklat, ay ang mga hindi nakapagbabayad dito sa lupa sa tapat na katarungan ng Diyos dahil po sa mga kasalanang munti. Pag sinabi po ba nating munti, maliit po ito, tama ho ba? O dahil sa parusang may hanggan na hindi pa ipinatatawad. Isa pa po sa mga nabanggit sa aklat na aking sinipi ay makatutulong din daw, kuno, ang mga taong nabubuhay dito sa lupa sa mga kaluluwa na sa purgatorio sa pamamagitan anya ng pagdarasal na siya pong ginagawa ng mga Katoliko kapag dumarating ang tinatawag nilang araw ng mga kaluluwa. Ang pinagtataka ko lang ho, no, kung mapapansin ninyo, tuwing November 1, araw daw ho ng mga patay o piyesta ng mga patay. Bakit ho? Buhay ang mga naandun, buhay ang mga nagtitirik ng kandila, nagiinuman, nagsasayahan. Ayon po sa kanila aklat ay nakatutulong daw ho iyon, no? Pagsasakla, pagsusugal sa ibabaw ng puntod, no? Kaya tuwing All Souls Day, mapapansin ninyo yung tinatawag nilang All Souls Day tuwing buwan ng Nobyembre, no? Ngunit, sangguniin naman po natin ang Biblia ngayon. Kasi, binasa kong aklat nila. Sangguniin natin ang Biblia, mga kapatid. 47 viewers. Sang-ayon po ba sa Biblia ang paniniwala ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na meron nga po bang mapakikinabangan ang mga kaluluwa ng mga nangamatay na sa purgatorio raw, kuno, anumang gawin ng mga nangabubuhay pa rito sa lupa para sa kanila? Kasi, di ba, mapapansin natin sa mga misa nila, pag napapadaan ako dun sa isang simbahan nila, binabanggit para sa kaluluwa ni ganito. Halimbawa, para sa kaluluwa ni Boy Letra, di ba? Yung mga pamisa nilang tinatawag na 100, isang daang piso bawat kaluluwa. Akalain mo naman yun, kung 1,000,000 kaluluwa ang pinananalangin nila, negosyo, ilalabas na negosyo itong ginagawa nila, no? So, balikan ko yung topic, yung aking pag-uugnay dito, no? Sang-ayon po ba sa Biblia? May batayan po ba ang ganitong paniniwala ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Pakinggan po ninyo ang aking babasahin dito po sa Ecclesiastes sa 9, 5 at 6 ay ganito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay, ni mayroon man silang kagantihan, sapagkat ang ala-ala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, pansinin po ninyo ang pagbabanggit ng Biblia, ulitin ko po, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa, pansinin po ninyo ha, akin po ang pagdiriin, pansinin ninyo, nawala man silang anumang
bahagi pa sa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Pansinin po ninyo ang pagtuturo ng banal na aklat. Wala ho silang nalalaman sa mga bagay na nangyayari sa ilalim ng araw. Kumbaga, wala na silang knowledge. Kung ipagdasal pa naman ninyo, kung ipamisa ninyo sa halagang 100 piso, 'di ba? Kaya ito guilty ang mga paring Katoliko dito kasi totoo naman. Hindi nyo mapasisinungalingan na kada pamisa nyo sa mga patay ay merong kaukulang halaga. Tama? Hindi ako kaanib sa loob ng Iglesia Katolika pero nalalaman ko at hindi nyo kayang pasinungalingan yan na meron kayong tinatawag na pamisa sa mga patay. No? At meron kaukulang yang halaga. So, kung babasihan po ninyo yung aklat na aking binasa sa Biblia, ayon po mismo sa banal na kasulatan, ang mga namatay na ay wala na magiging bahagi. Time na. Time na po ba? Sayang naman. So, bako na tayo sa question and answer. Teka, ayusin ko lang yung time ko. Kaya lang. Sa mga nandito sa loob, papamute muna guys, yung mga hindi kasama sa debate. So, bro, go. Uncle Boy. Alright, sabi mo ang patay ay wala nang nalalaman sa Ecclesiastes 9:5. Alin yung patay doon? Bangkay o kaluluwa? Pili categorical. Yung patay ho, patay. Yung bangkay. Objection, Mr. Moderator. Ang libresyon. Alin yung dead? Patay nga eh. Alin yung dead? Alin yung patay? Yung katawan o yung kaluluwa? Pinagbitin na patay ang kaluluwa eh. May nabasa ka ba dyan? Teka lang, bro. Ang sinang-ayunan yung rules and regulations. Kung ano yung tanong, yun lang sasagutin. Pakisagot yung tanong, bro. Categorical ang question, mamimili ka. Okay, go ahead. Pakiulit yung categorical mo. Alin yung patay doon? Yung katawan o yung kaluluwa? Wala naman po nabasa na Bro, categorical ang sagot. Kung hindi categorical, pass ka yung agad. patay. Siyempre, yung katawan yun. Ganito bro. Kung hindi mo gusto sagutin yon, at tingin mo hindi siya categorical, say pass. Kasi mamimili ka sa dalawa. Okay, pass. Pass ako doon kasi wala naman nabasa dyan eh. Hindi, walang paliwanag Wala tayo naman bro. nabasa Hindi tayo dyan. magpapaliwanag. Ganito Ang bro, next question. wait lang. Pag nag-pass ka, wala kang papaliwanag bro. Say pass lang. Wala tayong Ganun din ako paliwanag. mamaya. Hindi rin ako magpapalaw. Lahat kayo, hindi lang ikaw, pati siya, ganun din. O sige bro, next question. So, kung bangkay yun, kung yung katawan yun, saan sa doktrina namin na pinapanalangin namin yung bangkay? Sabi mo, bangkay yun eh. Saan sa doktrina namin na pinapanalangin namin yung bangkay? Kung sinabi yung bangkay, nagpas nga ako eh. Ikaw naman. Alright. So, aware ka nga na bangkay yun ayon kay Santiago 2:26. Ang katawang walang espiritu ay patay. Ibig sabihin yung katawan, yung patay. Tanggap mo yun? Pass. 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 Sino yung nakausap ni Kristo dito sa Mateo 7 talatang 1 hanggang 3? Kabangkay o kaluluwa ni Moises at Elijah? Pass. Pass din. Basahin ko. Sabi dito sa talatang 3, at nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sino yung nakipag-usap kay Kristo? Bangkay ni Elias at Moises o kaluluwa ni Elias at Moises? Pass. Pass down. Sabi nung pare namin, iyon ay sangagan ng kaluluwa o sangagan ng espiritu. At para sabihin, pagdadalisay. Tanggap mo ba yon? Yun yung ibig sabihin ng sangagan, pagdadalisay. Kaya naman nabasa yung pagdadalisay, pass. Alright. Pass ko. Sabi mo kanina,
tutol ka na yung mga napupunta sa purgatorio may mga maliliit na kasalanan. Aware ka ba na sa Biblia meron ding tinatawag na parusang magaan? Aware ka ba doon, bro? Brother Bebo, aware ka ba na tinuro ni Kristo na nagpaparusa rin siya bukod sa parusang pagpuputol-putol o parusa sa impyerno, meron din siyang tinatawag na parusang magaan. Aware ka ba doon, bro? Pass po. O, dito yun mabasa, dito sa Lucas 12, talatang 48. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pagkahanapan ng lalong maraming bagay. Parusang magaan. May aral ba kayong ganito? Lucas 12:48, turo ni Kristo, parusang magaan. Pass. Pass daw. Isa pang turo ni Kristo, Lucas 12:58-59, sabi dito, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo napapagbayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Sentimo, ibig sabihin katiting, kakapraso. Pagbabayaran mo daw, sabi ni Kristo, para makalabas ka sa bilangguan. Tanggap mo ba yon? Pass. Pas ulit. Ayon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, pwede mo bang, pag kaya mo bang patayin? Kaya ba ng isang tao na patayin ang kaluluwa ng tao? O Diyos lang ang may kaya nun? Nabasa ko, Diyos lang ang may kaya kasi may nabasa ko dun eh. Alright. So, ibig sabihin, yung kaluluwa, pag namatay ang tao dito sa lupa, yung kaluluwa buhay pa. Wala tayong mabasa nun. Alright, dito sa Mateo 10, talatang 28, babasahin ko ang Biblia. Sabi dito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating pakinggan, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Tanggap mo ba yon? Tawro nating Panginoong Jesucristo, wag daw nating katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Tanggap mo ba yon? Action, Mr. Moderator, out of context tayo. Anong objection? Post time? Anong objection mo, bro? Bro, Bebo, anong objection? Out of context na po si Boy Letra. Okay. Boy Letra, anong counter objection? Wala na, actually, hindi nga ako nag-explain. Ang sabi ko lang, Mr. Moderator, letra por letra, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Hindi ako nag-explain. Okay. Tanggap lang ba niya? Wala Okay, akong objection. Okay, objection overruled. Pakiulit yung question, Uncle Boy. Ang nakalagay dito, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Tanggap mo ba ito? Gapin ko yan kasi yan ang sabi ng Panginoon eh. Hindi naman, Alright. wala naman pong tatalo dyan. Hindi ko naman pwedeng tutulan yan kasi si Kristo nagsalita dyan. So, ibig sabihin, pag ang tao napatay ng kapwa niya tao, hindi mapapatay yung kaluluwa. Tanggap mo. Pass po. Alright. Okay, sagot. Pass? Okay, sige, next question. Dito sa unang Korinto 3:15, basahin natin ng letra por letra. Ito yung sangagan na sinasabi ang aming paring si Father Enrique Demon. Sabi dito, para ikaw ay maligtas, letra por letra. Sabi dito, teka lang. Ngunit kung masunog man, mawalan siya ng gantimpala, gayon may maliligtas siya, gaya lang para siyang nagdadaan sa apoy. Tanggap mo ba yun na maliligtas ka pero dadaan ka sa apoy? Ang apoy ang tinutukoy dyan, hindi purgatorio. Sabi mo hindi purgatorio ang tinuturo dito. Ano yung etymology ng salitang purgatorio? Mr. Moderator?
Pause time, pause time. Anong objection? Sabi niya kasi hindi daw purgatorio ang tinutukoy dyan. Ngayon, dun tayo papasok sa salitang purgatorio. Ano ang etymology ng salitang purgatorio? Bebo, pakisagot. Ano daw ang etymology? Pass po. Aware ka ba na ang etymology ng salitang purgatorio ay nakatumba sa salitang purging or pagdadalisay, purge, pagdadalisay sa apoy? Not aware with. Purga, purging. Ikaw siya aware. Next question. Dito sa, alam mo ba na nakasulat yan sa salitang Latin dito sa Biblia Sacra Vulgata? Purgationem peccatorum passent, pagdadalisay ng mga kasalanan or purge our sins. Aware ka ba doon? Please pass. Pass. Ilang minuto na bro? 6 minutes and 33, 32, 31 seconds. So dito sa Zacarias 13:9, meron din ditong prophecy, letra por letra, nandito rin yung term na salitang pagdadalisay. Sa wikang Hebrew, ano naman to ay, ito, basahin ko na lang, no? Zacarias 13:9, letra por letra. Ito yung sinuturo ni Father Enrique Demon. Sabi dito, Tagalog na lang. At aking dadalhin ng ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na gaya ng pagdadalisay sa pilak at sila'y susubukin ko na gaya ng pagsubok sa ginto. Tanggap mo ba yon na dadalhin ka ng Diyos sa apoy para dalisayin na gaya ng pagdadalisay sa pilak at gaya ng pagsubok sa ginto? Tanggap mo ba yon? Yes or no? Hindi ko tanggap kasi hindi naman yan, iglesia ang tinutukoy dyan eh. Yung ikatlong bahagi na yan, hindi naman yan tungkol sa purgatorio. Aware ka ba na mayroong iglesia na tinatawag na nasa ilalim ng lupa? Filipos 2:10. Pasa ka, maniniwala ako. Masahin ko. Dito sa Filipos 2:10, letra por letra, kaya't siya naman ay tinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat upang ang pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipapahayag ng bawat dila na si Jesus ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sino yung iglesia na nasa ilalim ng lupa na pinapahayag si Kristo bilang Panginoon at luluhod sila sa Panginoon? Sino yung iglesia sa ilalim ng lupa? Purgatorio o kayo? Ulit nga ng talata ko yan. Dito sa Filipos 2:10, sabi dito, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod saan? Sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Again, sino ang iglesia sa ilalim ng lupa na luluhod sa tuhod din doon at ipapahayag si Kristong Panginoon? Sino ang iglesia sa ilalim ng lupa ang tinutukoy dito? Kayo o ang purgatorio? Wala naman salitang iglesia dun eh, sa binasa mong talata. So, yung sinabing luluhod ang bawat tuhod at ipapahayag ng dila, si Jesus ay Panginoon, hindi iglesia yon. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan kasi wala kang nabasa. Wait. Tanong mo. Moderator's time, bro. Moderator's time. Ang tanong sa'yo, bro, categorical, hindi daw ba iglesia yon? Oo o hindi lang ang sagot, bro. Ay, ulit yung tanong, Uncle Boy. Again, dito sa Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipapahayag ng bawat dila na si Jesus ay Panginoon sa kiluluwalhati ng Diyos Ama. Di ba gawain ng iglesia yon? Lumuhod sa Kristo at ipahayag ng dila na si Kristo ang Panginoon. Gawain ba ng iglesia yon o gawain ng pagano? Objection, moderator, out of the topic na. Anong counter objection, Uncle Boy? Next Let's question. stick with the topic and the argument. Let us not go further away. Wait lang, bro. So, pakinggan ko si Uncle Boy kung ano yung counter objection niya. Sige, next question na. Marami pa naman akong bala dito. Dito sa... Ano na yung topic, bro? Magkakasundo tayo. Wait lang, bro. Ang magde-declare ng out of topic is si moderator.
So, for me, hindi siya out of topic kasi nandoon kayo sa, ang stand niya kasi doon sa Karayas, maging ang nasa ilalim ng lupa, yan ang purgatorio. So, yun yung stand niya. So, hindi siya lumalayo doon. So, sige bro. Go ahead. So, teka nga bro, may tumatawag sa akin. Post time. Wala ako power dito, Konami. Saling ket-ket lang ako. Hindi akong host dito. Ang host dito si Uncle Boy. Okay na, Uncle Nash. Tumawag kami, nagbibigay ng isda sa akin. So, dito sa yung aware ka ba na si Kristo ay nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan sa unang Pedro 3:19-20 at yun ay ebanghelyo sa 4:6, aware ka ba doon? Unang Pedro. Unang Pedro 3:19-20. Nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Hindi ako aware doon. So babasahin Next natin question. dito sa unang Pedro 3:19-20 nung si Akala ko Kristo ba ay nagtatanong bakit nagbabasa? Wait. Para may Moderator's time. Ako muna, bro. So, nagkikreate siya ng premise niya, bro, kasi babasa siya, then magtatanong siya. So, kasama yan, bro. No? Premise yan eh. So, sige, bro. Go ahead. unang Pedro 3:18-19-20, siya ay pinatay sa laman ngunit binuhay sa espiritu, sa gayon din siya ay nagpunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ano tong klaseng lugar ito, yung espiritong nasa bilangguan? Kayo o purgatorio? Ano binanggit na purgatorio dyan? So anong klaseng lugar to? Ang makasalanan niya, kaya nga siya bumaba, di ba? Buhay pa to sa laman o Literal patay na, na sa di laman? naman yung literal na talagang Wait lang. espiritu paniniwala ninyo. Bebo. Sorry. Nasa pama. Uncle Boy, may Huminto 20 kasi siya seconds. May 20 seconds si Bebo, ha. Ganito, Uncle Boy. May 20 seconds si Bebo sumagot. Pero Bebo, kapag sumasagot ka, huwag kang hihinto. Kasi pag huminto ka sa pagsagot mo, papasok ka talaga siya ng question kasi indication yun na tapos ka na sumagot. So, meron kang 20 seconds, Bebo. Go ahead. Kasi wala namang binabanggit doon na purgatorio eh. Kulungan ng mga espiritong nakabilanggo. Wala namang purgatorio doon ah. Sunod na tanong. Itong mga espiritong nasa bilangguan, kung hindi ito purgatorio, ano ito? Man literal yan na lugar na hindi yan literal na lugar, kuya. So hindi ito, ano to? Hindi daw literal na lugar. Mga buhay pa ba ito o mga namatay na sa katawan? Please. Ulitin ko yung tanong. Ito mga espiritong nasa bilangguan, mga buhay pa ba ito o Pass. mga namatay na sa I'll katawan? Pass daw siya. Pas na. Si Kristo, anong kalagayan dito? Sabi dito sa 18. Si Kristo, siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Anong kalagayan ni Kristo dito? Buhay sa laman o buhay sa espiritu? Mr. Bebo, Please. sabi mo, buhay pa ito. Buhay pa ba ito? Bro, confirmatory. Baka mamaya may strawman pala si kita, bro. Pass, please. Dito sa unang Pedro 4:6, binaba ko lang sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay pinapangaral maging sa mga patay upang bagamat sila ay nahatulan sa laman, gaya ng mga tao ay mabubuhay sila sa espiritu tulad ng sa Diyos. Anong nakasulat dito? Patay o buhay? I'll pass. Alam mo ba na yung tinukoy dun sa Pilipos 2:9 na mga espiritong mga sinabi ko nga na iglesia yun, nag-claim ako na iglesia yun, yung nasa ilalim ng lupa. Aware ka ba na isinama ni Kristo yun sa langit?
Sa ibang talata. Baka maniniwala ako na isinama yun sa langit. Sa 4:8-9 Gs. Basahin natin. Nang umakyat siya ay sa taas ay dinala niya ang bihag ng pagkabihag na nagbibigay siya ng kaloob sa mga tao. Nang nagsabing siya ay umakyat, anong ibig sabihin nila, siya ay bumaba rin sa dakong kailalimang bahagi ng lupa. Dakong kailalimang bahagi ng lupa. Saan daw galing yung mga bihag na inakyat niya sa langit? Sa dakong bahagi ng kailaliman ng lupa? Tanggap mo ba yon? Yes or no? Ko tanggap yun. Hindi mo tanggap, basahin ko. Hindi daw niya tanggap. Nang umakyat siya sa langit ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. Nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito? Kung siya ay bumaba rin naman sa dakong mababang bahagi ng lupa. Sino yung bumaba sa dakong mababang bahagi ng lupa? Si Kristo o hindi si Kristo? Hindi naman kasi lugar yun eh. Ipaliwanag ako dyan, hindi yung lugar. Anong sinisimbolo nung dakong mababang bahagi ng lupa? Anong simbolo nun? Kung hindi yan literal. Pass. Pass daw. Okay. So, dyan na nagtatapos. Uncle Boy, 10 minutes. Ako na magta-timer sa sarili ko, no? 10 minutes sa'yo, Uncle. Lakayan mo lang ako, Alan. Lakayan mo lang ako, ha? Sige bro. Pwede na? Sige. Okay na. So 10 minutes, salamat at salamat kay Brother Bebo at isa itong maganda pagkakataon para sa patunayan natin ang aral natin at magiging saksi si Brother Bebo na aking kaibigan. Tinuturing ko kayong kaibigan lahat ng mga tao dito sa bansang Pilipinas. Gusto ko kayong kaibigan ng lahat. At ito'y pagmamahal ko sa inyo, ito'y salita ng Diyos, ito'y turo ng ating Panginoong Jesucristo, turo ng mga apostol at turo ng mga propeta. So ayon sa aming pare, nabinasa mo kanina, si Father Enrique Demon, no? Ito daw ay isang sangagan ng mga kaluluwa. Yun yung sinasabi na pagdadalisay, sangagan. Yung mga kasalanang hindi ganun kabigat. Kaya nga yung binasa natin kanina, Lucas 16:6, merong parusang magaan. At ano yung parusang magaan? Sa talatang 48-49, 5. Alam niyo yung 5, sentimos. Sisingilin sa iyo ng Diyos ang sentimos. At pag nasingil na sa iyo ng Diyos ang sentimos, no? Sa papaanong paraan, nakakulong ka daw doon para makalabas ka. Pero bago ka makalabas doon, ikaw ay parang sinubok na gaya ng isang sinubok na ginto. Ibig sabihin, ikaw ay dalisay na. Kaya yung mga nasa langit, actually mga iglesia din yung mga nasa langit, andyan yan sa Hebreo 12:22-23, the spirit of just men made perfect. Mga espiritu ng mga taong ginawang perpekto. Perpekto na sila, ginawang perpekto. Hindi sila perpekto pero ginawa na silang perpekto. Bakit? Dumadaan sila sa apoy para sila ay maligtas. Malugi man sila sa mga nagawa nilang kasalanan, sila ay dumadaan sa apoy para sila ay maligtas. Unang Korinto 3. Post time. So, nawala ang iyong kadebate. Hintayin natin. Hindi siya tumakbot, hindi tumakas. Kasi malinaw naman ang kanya signal. I think yan, baka nalaglag lang. Hintayin natin. Bebo. Andyan siya sa baba bro, nalaglag lang. Nalaglag. Pakiakyat, guys. Pakiakyat si Bebo. Time check. 8 minutes and 20 seconds. So, nakapost yung time natin. So, welcome sa ating 100 live viewers. So, maraming salamat sa pakikinig, no? At tulong po namin to para paniwalain ng mga taong hindi naniniwala na ang Iglesia ni Cristo ay hindi ob-ob, no? Kaya po kami nag-post nito ng poster na to dahil naniniwala po kami na hindi ob-ob ang mga kaibigan kong INC. Ayan. So, tulong po yan, no? Mamimersa na kami ni Uncle Boy. Pepersahin na namin yung mga tao para maniwala. Saan nabang natin? Ayan. Pero kaboses mo yun, Chris, Boses akla ba ako? Ikaw talaga. Ha? Crush nga kita Ikaw naman. Nalaglag si Bebu. Ayan.
Kaboses ko ba? Brother Bebo. So welcome sa ating 106,000 live viewers. Yan. Pinatay ang wifi. Ayun dyan sa baba. Oh, ayun nga eh. Akyat. I think, masasayang yung oras natin. Tuloy ko na. Tapos, paano ba? Nakikinig na mo ba siya? Ito, sayang, kailangan yan nandito, bro. So, bibigyan natin siya ng ilang minuto. Kung hindi, i-declare na natin na si Uncle Boy Letra ang nanalo sa debate. Ayan. By default lang naman eh. Pero, marami pa kami pwedeng pag-usapan ni Brother Bebo. I don't think so that is by default. No? Kapag dineclare ko siyang panalo, pag dineclare kong panalo ka, tas talo siya. Kasi, first of all, question and answer, that is very, kumbaga yan yung pinaka-highlights eh. No? Boss, saan to, boss? Debate po, boss. May debate po kami, Brother Miracle. Miracle. So, nag-delapas na eh, no? Parang si Robin De La Paz. Ayan. Debate sa Purgatory, boss. Sabi na ng comment, tinatanong ko saan debate sa Purgatory, boss. At sa, I think, packet tayo. Para, sinong gusto mag-sub? Ito si Granville. Bitin ako, ha. Si Granville, Ayan. packet. Mag-invite tayo. Nawala Okay, Sakyat. So, bibigyan ko na lang na one minute more. Okay, sige. Pero sana makagarap ulit kami ni Brother Bebo. Sarap ko usap ni Brother Bebo. Actually, may dating din, ha. Magaling bumasa ng mga, ng mga tawag dito. Sulat ng pare. Well, hindi po ako tutol sa sulat ni Father Enrique Demon. Kaya nga, ang sulat niya talagang magandang-maganda po, no? Sulat ni Father Enrique Demon. Tama po talaga yun. Tapos si yung Gia sulat naman ng isang pare na hindi daw mabasa yung word purgatory kasi nga English yun. Paano mo babasahin yun? Yung English, galing sa salitang Latin yun. Kasi yung... Okay. Sige bro. Ito si Si Gia Del. Gia Del. Welcome. Gia Del. Anong ginaniba natin, bro? Anong religion? Bumaba. So yun nga, no? Yung salitang purgatory, bumaba siya, no? Yung bagong umakyat. Hindi mo talaga yan mabasa sa salitang English sa Bible kasi term yan. So yung term na yan, derive yan sa salitang Latin na purgatorium kasi Latin naman ang original niyan, later na lang yung English. So hindi mo mabasa yan kasi yung basic word na hindi term, purgatorium, pag i-translate yan sa salitang English, ang lalabas lang diyan purge o purging. Hindi nga lumabas yung salitang purgatory kasi term yung purgatory eh. Pero yung purging, derive yan into purgationem. Yung purgationem, dyan galing yung salitang purgatorium. Yung purgatorium, yun yung purgatory. Okay, So, Uncle Boy. So, i-declare ko na, no? Ang nanalo sa debating ito, walang iba, si Uncle Boy Letra, the greatest love of all, siya po nanalo, no? Congrats. At hindi na po nagpakita ang kalaban. Ayan. Malit na bagay. Sige guys, kayo muna. Feeling ko nagpahayag lang yun si Bebo eh. Oh. I think kulang. ba yung si Bebo? Ayun si ba yun? Ayun si Ayun, Bebo. Ayun siya. Legit yun, legit. Anong verse po yung spiritong ginawang perfecto po? Hebreo 12:22-23 sabi doon, the General Assembly and the Church of the Firstborn. Basahin mo doon. Ibig sabihin, General, ibig sabihin, Catholic, Assembly and the Church of the Firstborn, and the Spirit of just men made perfect. At ang mga espiritu ng mga taong ginawang perpekto. So, kasi nga, ang Diyos sisingilin sa'yo, ultimo yung sente mo. Kaya tama yung pare natin si Father Enrique Demon, tama talaga siya. Sisingilin talaga. Kasi ang Diyos, no, hindi lang yan tagapagligtas. Siya rin ay isang hukom na matuwid, awit 7:11. Hukom na matuwid. So yun yung pagiging hukom na matuwid niya. Ganun siya katuwid na hukom, di kagaya ng mga tao. Paparusahan ka, minsan wala ka pang kasalanan, parusahan ka pa eh. Di ba? Ayan. So at least ngayon meron tayong 118 live viewers at bumaba na 112 na lang.
So, swerte, sabi ni Ricky, swerte nga ni Taytay Digong, wish granted siya, tagal na kaya niya hinihintay ang ICC. You know? So, 114, 115. So guys, clarify ko lang, sa ibang denominations and sa mga Protestants, they don't offer prayers for the souls. Guys, may pipick upin lang ako, Brother Nash. Ikaw muna. Hindi ko madadala to, naka-wifi to eh. May pipick upin lang ako sa labas na, saglit lang siguro. Bros, Brother Nash. Bro, andyan ka? Nawala yata si Uncle. Guys, sayo muna ha. Sabihin nyo kay Uncle, may pipick upin lang ako. Sige. Oh, ang dami umakit oh. They believe in souls. Sleep in souls. Sleep. Hindi nga soul yun eh. So, welcome sa ating 179 live viewers. Ayan, thank you so much for sorry, naghugas ako ng kamay. 194 live viewers. Sorry. Tama ba ako, Koy? I mean, sa Yes. Protestants at sa mga other denominations, they don't offer prayers for the dead or for the souls. Sa mga Protestants na nagpe-pray, I mean, kasi 'di ba we offer prayers sa mga souls. Yeah. Sa kanila wala 'yan. Yeah, they don't do that. Kasi ang ino-offeran lang nila ng prayers is yung mga buhay. Oo nga. Yung mga souls, no. They don't pray for the souls. Kasi tinanggal nila yung mga deuterocanonical eh. So, welcome sa ating 187. Kanina, 200, no? 204. Thank you so much for joining us here live. Paano nyo explain yung Holy Ghost? Kasi on the day of Pentecost, yung mismong nandun that day, they're filled with Holy Ghost, di ba? Paano nyo ma-explain yung sa Catholic? Na-experience nyo ba dun yun within the church? Ano yun, bro? Yung Holy Ghost. Like, Yung baptism through maintindihan, spirit and fire. Baka sabi mo sa Holy Pentecost Spirit. yung may fire sa ulo? The day of Pentecost, yung mga Sige, tao Uncle na Boy, nandun, yan, na-filled sige, silang sige. Holy Ghost. Di ba? Na-experience nyo ba yun within the Church of Catholic? Yes, bro. Bro, Experience una mo. sa lahat, dapat mong malaman na yung speaking in tongue, hindi yun gagaya ng speaking in tongue na nasa isip mo na nagra-rap na nagbe-beatbox. Dapat sana binasa nyo ng buo yan, hindi yan patungkol sa beatboxing. Yan po ay patungkol sa iba't ibang salita or lingwahe na on the spot na bigla nilang natutunan nang hindi sila nag-aral. Which is sa Catholic Church lang talaga ang nagmanifest dyan kasi kami sa ngayon, no? Yung lingwahe namin iba-iba dahil laganap na kami sa buong mundo. Yan yung tinatawag na bautismo sa Espiritu sa apoy. Sa chapter 1, hindi mo na sila pinalis dahil nga matutupad na nga yung sinabi ni John the Baptist na nabautismohan ko sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu sa apoy. Kaya nga nung time ng Pentecost, bumaba na yung Holy Spirit sa kanila at yung apoy na di lang apoy at nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe na naintindihan ng mga dayuhan nung time na yun, na yung mga dayuhan na yun galing sa iba't ibang lugar na may mga iba't ibang lingwahe. Sabi nila, papaano nating naririnig ang mga taong ito na nagsasalita ng ating mga lingwahe? Lahat ng dayuhan na nandoon, walang natira, lahat yun na isalita ng church. Which is yun yung tinatawag na reflection na ang church na ito lalaganap sa buong mundo at magsasalita ng iba't ibang wika. Sa inyo ba natupad yun, bro? Lumaganap ba kayo sa buong mundo nakakapagsalita ang simbahan ng iba't ibang wika? Oh, marami naman Hindi yun, bro, na speaking in tongue na parang nagbi-beatbox. Pero parang iba kasi yung kasi yung Hindi naman beatboxer yung simbahan, bro, Teka lang, pwede ako masalita? Gusto mo basahin ko? Basahin natin Teka para lang, wala pwede na ba tayong magsalita muna? palusutan. Basahin ko na lang, bro, no? Hindi pa pwede, bro, kasi nagtatanong ka, kailangan kitang sagutin. Sabi mo kung na-experience ba? Sabi ko nga yes na yes. Kayo nga ang hindi naka-experience kasi hanggang ngayon wala naman kayong iba't ibang lingwahe. Hindi naman ako nakapagsalita. Yung lingwahe nyo, Pentecost, English yan eh.
'Di ba? Galing kayo sa Amerika. Paano kayo nakapagsalita ng iba't ibang lengguwahe? Eh yung aral namin from the Asian time pa, meron kaming Rosarium, Purgatorium, Trinitas. Latin yan eh. O tapos sa iba't ibang bansa, iba't iba na rin yung lengguwahe nila. Basahin ko na lang, no? O, sabi dito, letra por letra, sabi dito, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Iba't ibang wika, hindi sinabing mabibitbox. Ano pa? Ayon sa pinagkaloob sa kanilang espiritu, noon ay may naninirahan sa Jerusalem na mga reliyosong Hudyo buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipo ng maraming tao at nagkagulo ng unggong, no? Sapagkat narinig nila, letra por letra, naunawaan nila, hindi naman sinabi nagbi-beatbox eh. Narinig nila, ang bawat isa ay nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. Yung narinig nila na ang bawat isa nagsasalita ng sarili nilang wika. Yung wika nila sinasalita ng simbahan na galing sa iba't ibang lugar, bawat bansa sa ilalim ng langit. Sila ay mga nagtaka na mangha at nagsabi, tignan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Papaanong naririnig natin ang bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? Wikang kinagisnan, hindi nagbi-beatbox, hindi naman beatboxer kami, hindi naman kami taga-showbiz para magpe-play kami na kunyari nagpapagaling kami na nagbi-beatbox kagaya ng mga Pentecost na nag-i-slipintang tapos nangingisay, pag hinima, nawakan sa ulo. Ang daming ganyan kahit sa YouTube, natatawa ko eh. Labadi, speaking tongue. May ganun pa eh. May speaking in tongue. Pinapagaling kita, amen, amen, amen. Sabi ko, patay. Ano nangyari dito? Saan sa Bible yan? No? Wala namang ganun ah. Yung mga apostol nagganon, nag-beatbox, nagpasikat sa mga tao. Eh, yun yung katuparan sa Mateo 24:24 na nagpapakita ng dakilang tanda ay mga kababalaghan na walang kabuluhan, mga false miracle. Pwede ba ako magsalita na? Mga false miracle yan, walang ganyan nagbi-beatbox dito, bro. Hindi naman kami beatboxer. Tapos ka na mag-explain Ba't pag-beatboxin yung mga tao dito? Beatboxer ba kami? Pwede ba ako magsalita na? Taga-showbiz, bro eh. Kaya sasabihin ko sa'yo, mag-pause ka muna, mag-mute ka muna. Eto, na-experience namin. Yung beatbox, hindi namin na-experience kasi wala sa Biblia yun. Wag natin lokohin yung mga tao. Walang beatboxing dito, no? Okay. Ang meron dito, pagsasalita ng sarisa, ng iba't ibang wika. Bakit? Mahalaga kasi yun eh. Na kaya mo magsalita ng simbahan. Kailangan kasi ng simbahan yun. No? Itong simbahan na to, kailangan to, mag-mute ka muna. Kailangan ito palaganapin sa buong mundo sa pamamagitan ng iba't ibang wika. Kasi sabi ni St. Paul dito sa unang Korinto 14:9 hanggang 11 na nilabag na ng mga nagbi-beatbox na mga sa stadium, na sa stage kayo nagbi-beatbox eh. Ang daming ganyan sila, yung si Apostol Carino Apostol kung ano-ano. Sabi dito, gayon din naman kayo kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan. Ito yun eh. Bawal pala yan eh. Papaanong malalaman ng sino man kung ano ang sinasabi? Sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. O di ba wala nga silbi? Gayon din naman kung nagsasalita kayo ng isang wika na hindi naiintindihan. Eh anong purpose niyan? Ba't nag-beatbox ka? Naintindihan ko ba yan? Anong gagawin sa akin yan? Mababanal ako dyan? Beatbox mo? Bibilib ba tayo? Magpapalakpak ba ako? Kahit sino kaya yan eh. Kahit yung mga abnormal sa mental hospital, kaya naman nila yan. Pag tinopak sila, maggagaganyan sila eh. Kayang-kaya nila, kahit ako kaya ko yan. Pero hindi ko yan gagawin sa pangalan ng Diyos. Blasphemy yan. Idadamay niyo pa yung Holy Spirit sa ganyan. Duda talaga ako dyan eh. Saan galing yan? Baka sa demonyo yan ha. Pambira. Bakit? Demonyo pag sinapian nangingisay, di ba? Eh sa simbahan wala naman nangisay eh. Tagal-tagal ko na, wala ba experience mo bro? Wala nga beatbox dito. Ba't mo ba ipilit? Huwag nyo lokohin yung mga sarili nyo. Kasi yung nanginginig, nangingisay, nangyayari yan sa simbahang Katoliko pag napoposes ng demonyo, pinapalayas ng pari namin, may daladalang crucifix, Benedictine cross at saka holy water. Yun, mangingisay yun. Ba't nangyari sa inyo nangisay? May sapit ba dyan? Hindi ako magdi-debate kasi hawakan nyo noo. Magdi-debate ka sa Mag-mute ka muna bro. Kasi yung beatbox hindi talaga obra dito, no?
Sa beatboxing nyo, pag nag-beatbox yung Yung pastor, mag-debate ka na hahawakan mahina yung ang utak, noo, madadrop yung itutulak, mismong tutumba. mentality mo sa mahina yung Ganun utak. yung beatboxer. Bro, wag ka mo nang magano bro, mag mong i-explain yung pagbe-beatbox nyo dito. Hindi Alis mura ka yung rin ako eh. beatboxer Kasi dito. Hindi naman tayo hindi ako taga-showbiz eh. nakikipag-debate sa mahina yung Ano, utak. nasa Got Talent ba kayo? Ba't kayo nag-Got Talent bro? Dapat bro kayong, bago nyo dalhin yung pangalan ng aming Panginoong na, ano, God the Holy Spirit na Diyos namin. Pumunta kayo sa Sige, Pilipinas Got patuloy Talent, mo yung ano, American gusto Got Talent. buhay mo, Doon kayo yung gusto mo mag-beatbox. kasi Tapos, magpakisay kayo ng Tapos tao, hindi ko- pakisay-kisay niyo yung tao para nung mga nanonood, kunyari, galing. Sasabihin pa ni ano, yung, sino ba yun? Si Carillo, yung apostol, bulang apostol na nilait yung imahe ni Kristo, butiki daw yun. Yung nasa pendant ng Katoliko. Eh, blasphemy yun. Ito sasabihin nyo, nagkiklaim kayo, may banal na Espiritu Santo kayo, blasphemy nyo si Jesus Christ. O, anong ginagawa ni Apostol Carillo? O, magugunaw ang Quiapo Church. Nagunaw ba? Mga bulang propeta kayo eh. Napanood ko pagkatapos mag-beatbox, nag-iiyak. Iyak. Nanginginig pa nga habang umiiyak eh. Yung mga tao nga, iyakan din, sabi ni Apostol Carillo. Sabi niyo, yan Quiapo Church, ang daming tradisyon. Magugunaw kayo, Nagunaw yung Quiapo Church, di naman. Eh, bulaan propeta yun eh. Galawan ng bulaan. No? Una sa lahat, again, wala pong beatboxing dito sa Bible. Meron pong beatboxing sa American Got Talent, pwede. Doon nyo dalhin yung mga pastor Hindi na ako nyo. makipag-debate sa'yo. Huwag nyo idama yung Kasi Biblia buang tsaka ka eh. sa mga ano namin. Pagpatuloy mo. Sa pagbe-beatbox nyo. Ba't ka nagbe-beatbox ikaw? Ba't nagbe-beatbox ka? Anong kinalaman ng Diyos doon? Pag magbe-beatbox ka, kaya mo magpagaling? Kaya mo? Hindi mo naman kaya. Ang mga apostol, ganito. Hindi kailangan mag-beatbox para magpagaling eh. Sabi dito sa Acts 4 verse 10, makinig ka. No? Eh, wala pa kayong Nazareno. Paano kayo magpagaling? Hindi nyo nga pronounce si Kristong Nazareno. Sabi dito, dapat malaman ninyong lahat na ang buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa harap ninyo nang walang sakit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ganon sila magpagaling sa authority ni Jesucristong taga Nazaret. May Nazareno kayo para makapagawa kayo ng pagpapagaling ng mga tao kagaya namin. Meron kaming itim na Nazareno, marami nang napagaling yon sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Eh, pero kayo, nagbi-beatbox. Ano yun bro? Bro, ano yun bro? Kaya mo i-explain yun? Pag nag-beatbox, kaya magpagaling? Walang ganun eh. Huwag nyo kami lokohin dito, pambira kayo. Nakakatawa kayo, no? No? Ano lang tayo dito, katotohanan lang tayo dito. Wag natin pairalan yung emosyon. Brother Nash, andyan ka pa? Nawala na si beatboxer eh. Ipipilit pa rin yung pagbi-beatbox, pambira naman. So magpakit tayo ng iba. Ay, bira kasi beatbox kasi ng beatbox eh. Alam nyo guys, pag may nakita kayong ganyan, huwag kayong matakot yan. Ang sabi ng ating Shoutout muna Panginoon, natin yung mga viewers natin. Uncle, okay lang. Shoutout Shoutout muna muna. natin yung ating 135 viewers na mga kaibigan natin. I-welcome lang natin ang ating kapatid na si Brother Jared. Ano? Yes, baka meron kang message sa ating mga manonood. So we have 90 live viewers. So Bro Jared, go ahead. Ayan, mga kapatid, lalo na sa mga kapatid nating mga Katoliko. Huwag kayong magpapaloko sa mga protestante, lalo na itong si Lamanalo. Kasi pinagpauna naman na ng Biblia yan sa 4:17 ng Galacia, na may nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Subalit ang ibig nila, ihiwalay kayo. Saan tayo ihiwalay? Sa katotohanan. Dahil ang demonyo galit sa katotohanan. At kinakasangkapan ng mga demonyo, yung mga anak nilang 8:44 ng 1 at yun ang mga protestante. Iglesia ni Manalo, ang dating daan, born again Christian, mga Baptist na kinanib ni James na pastor ng 24-24 ng Mateo. Yun lang mga kapatid. Yun o. Ayan, maraming salamat Very good. sa kapatid Very na good, Jared sir. natin. Anyways, Senyor. gaya nga nasasabi natin, si Brother Jared talaga naman niyayakap natin. No? congrats maraming bro, salamat bro sa'yo. Jared sa mga debate ha. Congrats bro, nanonood ako sa'yo bro. At Brother Jared, kung may mga debate ka na darating, no? At gusto mong dalhin dito sa TikTok,
kontakin mo kami magmo-moderate. Oo. Oh, Sige, oh, sige. correct, correct. Okay? Sige, oh. Oh, yan. So, we have 162 live viewers. Uncle Boy. Yan. So, baka pwede magtanong kay Brother Jared. Brother Jared, Baba ako pwede bro para may makaakyat na iba. So, may Sige tatanong pa na. boy, letra, baba ako para may makaakyat iba. Salamat bro, salamat. Tanungin natin si Bro Jared. Pwede ba kami magtanong sa'yo, Bro Jared? Sige, sige bro. Ano yung mga na-experience mo doon sa exorcist ni Father Darwin? Grabe bro. Talagang makikita mo talaga sumasa atin yung Diyos nasa 28-20 ng Mateo yun. Pangako naman ni Kristo yun doon sa iglesyang iniwan niya na hanggang ngayon existed pa rin. At yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang sabi ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. At isa sa physically evidences at biblically na sumasa atin talaga si Kristo, makikita mo sa exorcism dun sa ministry ng Father Darwin Gitgan, talagang pag tinutukan ng krus, yung mga parang protestante galit na galit Talagang bro. Lalo na pag kikita yung Salve Regina, nako, makikita mo talagang nagwawala talaga ang mga demonyo. Talagang yung mga demonyo, kalahik talaga din yung mga protestante bro, kasi galit sila kay Mama Mary Correct. So, yan, no? Actually, maraming salamat sa Brother Jared at magandang experience yan, binabahagi mo sa amin. So, bibigay ko na yung microphone kay Brother Boy Letra. We have 200,000 live viewers. Welcome po sa mga nanonood. So, Uncle Boy, pwede mo ba akong lakihan? Alright, actually, medyo may ginagawa pa, pero sige lang. Pag may, may lalaban ng debate, tayo mamaya pa, tayo dito. Tawagan mo ako, luto lang ako ulam. Ayun, balik natin kay Prof. Manny. Prof. Manny. Si Prof. Manny yan Special guest natin. Brother Prof. Yes. Prof. Manny. Yan, pwede kayo mag-ask ng question kahit Catholic. Yan. Pakilala ko baka hindi pa magkakilala. Prof. Jared, si Prof. Manny, professor siya ng theology tsaka philosophy sa UST, Brother Jared. Hi, welcome, Bro Jared. Magandang tanghali po. Good afternoon. And we appreciate your brother na at least na-realize mo sa iyong pagtahak sa mundo ng apologetica. Na-realize mo na may wisdom pala na iyong natamasa sa simbahang Katolika. We appreciate that and pray mo rin yung mga dating kasamahan mo, brother, kasi may mission ka na ngayon, binigay ng ating simbahan at sa ating mahal na ina na itong mission panibagong tinatahak mo ngayon ay alam ko maraming magagalit sa iyo, brother. Alam ko yan. Pero, Prof. Manny, maraming magagalit sa kanya. Pero nandito tayo, Prof. Manny, protektahan, no? Oo, naman. Oo. Kahit may magalit, andito kaming mga kapatid na magtatanggol din. Oo. Masama mo kami, Brother Jared. Sa likod mo kami. Alam ko yan. Correct, kasi alam mo yung turn away. Bro, maski sa school, pinag-initan ako. Ala. Sabi ko na nga. Kung kailangan mo mga legal advices, nandiyan si Prof. Manny, matutulungan yan sa mga legal advices. Sige. At least ka bro tawag dito, inuusig ka sa pangalan ni Kristo, hindi sa pangalan ng mga founders na ordinaryo. Correct. Yun yung maganda, Pati pamilya mo, usigin yan Jack yan. Alam yan ng mga dating pastor na hanggang ngayon bumalik sa Katoliko at naging apologist. Experience nila yan, brother. Swerte mo pa nga yung mga nako-convert namin, buong pamilya, dinala niya sa iglesia ni Kristo. Siya nagdala, tapos nung kinonvert namin siya naman ngayon ng Catholic. Kaso yung buong pamilya niya, dinala niya sa ibang iglesia. Hindi na niya ngayon maibab. Hirap ngayon siya maibalik kasi ang tingin sa kanya, iniwan niya sa ere, no? Pero ganun talaga, no? Pag malaman mo na ang katotohanan, wala nang pero-pero yan di ba? Kailangan mo na talagang
pumunta sa katotohanan kasi yung katotohanan sa Diyos, yung kasinungalingan sa demonyo talaga yon. Pero ang nagustuhan ko doon, yung journey ni ni Brother Jared. Yung journey niya na sa pagiging Protestant hanggang sa maging Katoliko ngayon. Yung mas gumaan ba yung pakiramdam mo, Brother Jared? Parang si St. Paul to no? Oo, bro. Parang si St. Paul. Ibang pakiramdam. Dati, lagi kong galit na ano talaga yung puot nakita mo. Ngayon, wala na, bro. Walang galit, no? Kalma lang Yeah? Walang galit, walang puot, no? So, dati parang punong-puno ng galit. Dito naman sa atin, pag-asaran lang, pero wala tayong galit, no? So, ayun. So, nasa ka ngayon? Kasama ba sila Father Darwin o ano? Nandito na ako, bro. Nakauwi na ako sa bahay. That's good, that's good. So, ayun. So guys, paki-follow po si Brother Jared, no? Almazora. Paki-follow po siya. May tanong si bro, si Don Juan, sumasamba na ba kayo sa bato? Aba, hindi. O kaya kami nagpapatira baton to respect gaya ng ginawa ni Josue sa Kabanantipan. Ano ka ba naman? Hindi ba binasa sa iyo ng pastor mo yan? 7:6 ng Josue. At hinapak ni Josue ang kanyang damit at nagpatira pa sa Kabanantipan. Sasagutin ko si Brother Don Juan, isa sa mga paborito kong kaibigan niya at gwapong-gwapo. Sumasamba kami sa bato dahil si Kristo ang batong panulok na sinasamba namin. Brother. Ako rin. Amen. Correct. Amen. Yeah? Samba ako sa kahoy dahil si Kristo ang punong kahoy ng ubas. Brother Nas, pakilala mo si DJ na isang Si DJ, CFD. Brother Jared, si DJ, isa po sa mga magagaling nating Catholic apologists. CFD. Ayan, magaling yan si Brother DJ, no? Minsan sa kanya kami kumukuha ng mga ideas. Brother DJ, si Brother Jared. Ayan. Ay, welcome back sa totoong simbahan, Brother Jared. Ayan, salamat Timothy. May tanong lang ako, bro, tungkol sa infant baptism. Hello, bro, Mr. Independent. Sige, go. Tanong kayo. Ayan, kasi ito, ang stand ko kasi dati ng protestante ko. Ang bautismo, kapag uhugas ng kasalanan yan, nasa 22:16 ng gawa. Ang mga bata hindi naman pwedeng magkasala yan dahil sabi sa 4:17 ng Santiago, yung nakakaalam lang ng paggawa ng mabuti, yun lang ang nagkakasala, yun lang may karapatang bautismoan. Ngayon, bakit ang Catholic Church nagbabautismo ng bata? Ngayon ang bata, wala namang kasalanan. Hindi naman marunong gumawa kung ano yung mabuti o ano yung masama. Ayan ang tanong ko, bro. Okay, ito naman ang sagot ko dyan, bro. Kasi si Kristo, ang ulo ng iglesia, tama? So since he is the head of the church, inihalin tulad dyan ni Pablo, no, na ang church ay siyang asawa ni Kristo, tama, no? So, yung pagbabautismo, kung pupunta ka sa tradisyon ng mga Hudyo, no, meron silang tinatawag na mikvah. No, yung mikvah, yan ay parang swimming pool sa kanilang mga lugar, no, especially sa templo at sa mga bahay, meron yan. So, mikvah. At doon, pag sila ay bago ikasal, pinaliliguan sila doon. Tawag doon is nuptial ceremony. No, meron silang mga nuptial ceremony o nuptial bath kung tawagin. No, bago ikasal. Saan ba nagmula yon? Yan ay sa panahon ni Moses, no? Pag binasa natin ng Exodo 24:4 hanggang 11. So, mabasa mo doon na meron doon yung sa Exodus ang pinaka highlights is yung kasalan ng bayan ng Israel, no? Na bayan ng Diyos sa Diyos, no? Yun talaga pinaka-highlights, hindi yung 10 Commandments. But later on, tinalikuran nila yan. No? So, yung kasalan na yon. So, mababasa mo yan sa Isaiah 54:5, no? Na nakalagay doon, your maker is your husband. No? So, ikinasal talagang Israel, pero tinalikuran nila. Yung ginawa ni Kristo doon sa panahon ni Juan Bautista, no? Ay may kaugnayan sa isang kasalan. That is according to their traditions, no? So, yan in nuptial ceremony, nuptial bath, no? Nung pinaliguan si Kristo doon, no? Hindi ibig sabihin noon mabuti siya o may kasalanan siya, hindi ganon. Kundi that is to show na he is the bridegroom. Kaya nga si Juan Bautista mismo nagsalita
sabi ni Juan Bautista, no? Tinanong siya, "Are you the Messiah? Ikaw bang Messiah?" Sabi kay Juan Bautista. Sagot ni Juan Bautista, "No, I am not the Messiah. I am the friend of the bridegroom." No, siya daw yung kaibigan ng ikakasal, no? So therefore, yung ginagawa nila na bautismo, which is sa Catholic Church, pag binasa mo yung CCC natin, no? Ang CCC natin, that is a nuptial ceremony, no? Nuptial bath, no? Ibig sabihin isang uri ng pagpapakasal kay Kristo. Therefore, hindi dahil lang may kasalanan o gumawa ng mabuti, kundi yan ay pagpapakita bilang isang ikakasal kay Kristo. No? Isang persona o isang individual na ikakasal kay Kristo. So, ibig sabihin kahit mga bata, yan ay kasal kay Kristo. No? So, yun bro. Oo, maliwanag na. Kaya maraming salamat. Letra por letra to, Brother Jared. Pwede mo itong gamitin sa debate. Na utos ni St. Peter na pabautismuhan ang sanggol. Utos yan, no? Kasi siya ang pangunahing inutusan, di ba, dyan sa John 21, pakainin mo ang aking mga tupa. So, siya talaga lagi ang leader. Ang utos ni St. Peter, ng unang papa sa Roma, nung inutusan sila na bautismuhan yung lahat ng mga tao, ano bang ang ginawang pagsunod ni St. Peter? Sinama niya ba yung bata o hiniwalay niya yung bata ayon sa utos ni Jesus Christ? Sinama po pati bata. Ganito kasi yan, no? Kasi pag meron silang sinasabi na magsisi, aaralan, at kung ano-ano pang gagawin, tignan mo nila kung kanino naka-address sa Bible. Kunyari, ito yung verse na bibigay ko sa iyo. Dito, tignan natin kung kanino naka-address. So, mahalaga kasi kung kanino naka-address. Sabi dito sa Acts 2, verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. So, yung kayo, ang tawag doon sa part of speech, ito yung tinatawag na second person. Pag sinabing second person, yung kinakausap, yun ang second person, di ba? Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Yung kayo, second person. Sino yung kayo? Yung kausap. Sino yung kinakausap ni St. Peter? Yung matatanda. Hindi iba Bible study or hindi papangaralan ni St. Peter yung mga sanggol on that time. Kahit naman yung mga pari natin, never naman yan papangaralan yung mga sanggol. Sasabihin niya sa mga sanggol, hoy mga sanggol, magsisi kayo. Walang ganun eh. Never pang ginawa yan ng simbahan, no? Walang ganyan sa sa history ng kasaysayan ng simbahan na ganyan eh. No, mga protestante lang po ang nagsasabi na yung magsisisi daw dito kasama daw dapat pati sanggol. Hindi po. Pag sinabi dito at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo, therefore ang kausap dito yung malalaki. Yun nakakaintindi. Kasi yun yung second person. Ngayon may kama. Sabi dito, at magpabautismo. So dito na tayo sa bautismo ha. Magpabautismo ang bawat isa sa inyo. Every one of you. Yung every one of you, kahit i-check natin yan ngayon sa part of speech, yung person yan ay third person. Third person po, included po pati yung hindi kinakausap, basta subject na nandoon. Lahat kayo. Every one of you. Ibig sabihin po, included po, lahat na nandoon, kahit yung hindi nakikinig. Kasi ang hindi nakikinig dito, natural, yung mga sanggol. Kasi yung mga sanggol, dumidede. Pati yung mga batang maliliit, naglalaro yan. Hindi yan maintindihan ng mga bata eh. Pero ang sinabi, magpabautismo ang bawat isa sa inyo o every one of you. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ibig sabihin, sa utos ni Kristo, yun yung Ama at Nakatang Espiritu Santo, upang mapatawad ng inyong mga kasalanan. Yan yung forgiveness of the sins na sa simbahan naman na talaga yan eh. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So tatanggapin daw nila yung kaloob ng Espiritu Santo sa 39. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo, sa kausap. Diba? Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Yung mga anak dito, and to your children. Yung children, kasama dyan yung sanggol. Kaya check natin sa ano. Kaya nga sa Luke, yung pagkagamit kay Jesus Technoise Christ. yan bro. Technoise. Technoise. So sa singular niya, ang teknon. So actually, yung child, singular din ang children. Sabi mo na. Yung ginagamit na verse kay Jesus Christ about sa bata or sanggol, nung sanggol pa si Jesus Christ, ang English term na ginagamit doon, child, hindi baby.
child ang ginagamit doon sa mga King James Version or Douay Rheims Version, hindi baby. Sabihin yung child at baby, pwede yan magpapalit-palit. Pwede magpapalit-palit yan. Kasi yung child, include doon yung sanggol. So, ibig sabihin, to be conclude, na yung every one of you, yung be baptized every one of you, tumutukoy sa mga children na hindi na kailangan magsisi. Yung magsisisi, yung matatanda, yung kayo, yung mga anak nila, hindi nila pagsisisihin. Pero kasama sila na magpapabautismo, iyon ang turo ng ating Panginoong Jesucristo, no? At iyon ay hindi para mapatawad lang lahat ng kasalanan. Hindi. Dahil, yes, magpapatawad siya ng mga kasalanan kasi paglilinis yun. So, ano bang purpose? Bakit kailangan linisin? Gaya nga ng sabi ni Uncle Nash, yun ay paghahanda sa kasalan, sa covenant. Paano ka ba makapasok sa covenant bilang Katoliko malibang ikaw ay mabautismuhan? Iyon yung proper. Para makapasok ka sa simbahang Katoliko, maging part ka ng covenant ng simbahan, kailangan mong magpabautismo. Yun yung paghahanda mo para ikaw ay maging karapat-dapat sa kasalan or paghahanda sa kasalang gagawin. Kaya nga si Kristo nagpabautismo na kasi magtatatag na siya ng kanyang church at siya yung lalaking ikakasal, siya yung asawa ng iglesia. So yun talaga yung purpose nun. Kasi pagkatapos nun, magkakasala ka ulit sa future, edi doon na papasok yung mga ibang sakramento. No, pero ito, paglilinis to ng kasalanan, na kasalan gagawin. Kasi may kasalan gagawin, kailangan mo maglinis ng kasalanan. At ganun din yung mga anak natin, kailangan natin silang ilapit sa iglesia. Kagaya sa Old Testament, yung mga sanggol doon, yung mga baby, para makalakip sila sa covenantal promise kay Abraham, kailangan nilang magpatuloy. Kung hindi sila magpatuloy, yung mga anak na lalaki sa pamilya, hindi sila magiging part ng covenant na nagmula sa pangako ng Diyos kay Abraham. Ngayon si Abraham matanda na nagpatuli kasi matanda na dumating yung covenant. Gagaya ng mga matatanda dito, matanda na dumating. So kailangan ng pagsisisi. Pero yung mga sanggol, hindi mo na kailangan magsisi. Pero dahil nga ang tao ay makasalanan, kailangan maglinis para tayo maging karapat-dapat sa kasalang gagawin. Ayun yun, ganun lang siya kasimple. Kasi yun yung shadow eh. Kung sa Old Testament para maging part ka, maging lehitimo kang Hudyo, kailangan mo magpatuli. Kaya nga yung mga hintil, tinatawag na dituli. Yung mga Kristiyano naman, kailangan mo magpabautismo para maging part ka ng simbahan. Iyon ay paghahanda sa kasalan. Well, letra por letra talaga dito na yung every one of you na kailangan magpabautismo, kasama pati mga sanggol. Kasi yung tinukoy dito na third person sa second verse, yung third person dito, and to your children. Children eh. Children, hindi na nila pwedeng ihiwala yung sanggol. Kasi pag inalis nila yung sanggol sa children, mapupunta yung sanggol sa adult. Dalawa lang naman eh, adult and children lang naman eh. Di ba? So, ganun yan.